Kung nagbabala kang bumili ng 150 to 160cc na scooter, mag-ready ka nang gumastos ng ganito. And kung medyo tight ang budget mo, baka magustuhan mo tong Yamaha Lexi 155 kasi wala pang 100,000 pesos ang introductory price nito. Kung gusto mo ng power ng 155cc pero meron pa rin daily practicality, then dapat i-check mo muna tong Lexi 155. Same na kasi ng sa NMAX and Aerox yung makina nito. Meron tong 155cc, liquid-cooled, 4-valve, blue-core na engine with VVA na yun. Naka-LCD meter panel na rin to with Y-Connect. So doon sa Y-Connect, pwede mo lang i-track yung maintenance, fuel consumption, and notifications sa phone mo. And LED na rin yung headlight nito. Ito guys, pag naka-low, yan naman guys pag naka-high. And pati yung taillight LED na rin. And bulb type naman yung gamit dito sa signal light. Ito naman yung sa likod. Yung pagdating naman sa daily practicality, mayroon na tong very spacious na gulay board. Yan guys yung itsura. And may hook na rin dito. And USB power socket. May front pocket na rin dito yan. Tamang-tama lang naman yung lalim. And ito guys, ang pinakagusto ko dito, yung front face. Personally, mas gusto ko pa yung itsura ng harap nito kaysa doon sa bagong NMAX. And guys, meron na rin tong stop-start system. Kaya tipid sa gas na rin pag traffic. Pagdating naman sa U-Box, mukhang decent naman yung size. Pero mukhang hindi kasya dito ang full face helmet. And nandito na rin yung fuel tank niya. 4.2 liters naman yung fuel capacity nitong Lexi 155. Pagdating naman sa gulong, 90-90-14 yung size nung harapan. And naka-hydraulic single disc brake na yan. And 190-40 naman yung gulong sa likod. And drum brake naman dito. Kaya meron rin brake lock tong Lexi 155. Kasi nga drum brake yung likod, kaya pwede mong gamitin ng matagalan tong brake lock. To disengage naman, pepreno ka lang. Yan, goods na. Meron din tong 770mm na seat height. Mababa pa yun sa NMAX and Aerox ha. Napakababa na nga ng seat height ng NMAX. Yan, mas mababa pa pala to. Pakita ko sa inyo. Ito guys. I'm 5'8". Ito yung itsura sa akin. May minimal tip to. Actually, yung NMAX ako flat foot ko yun eh. And I think ang difference dito, for me, mas malapad yung upuan nitong Lexi 155 kaysa dun sa bagong NMAX. And since mas malapad yung upuan nito, hindi ko siya naka-flat foot. Pero goods na goods pa rin to. 1 foot down na lang kayo. I think na-cover na natin yung specs and features nito. Tara, i-first test ride na muna natin. Tara guys, exciting part na tayo. Test ride na natin itong Lexi 155. Testingin natin 0 to 60. Mukhang same naman din nga sa arangkada ng NMAX. Kasi nga same ng makina. Pero hindi ako 100% sure sa tuning ha. Kasi yung na-try kong NMAX, ano yun? TechMax. Tapos yung na-try ko rin before na Aerox, yung SP naman. So may YECVT rin. Para sa akin lang ha. Siguro kung standard to standard, pareho yan. So Lexi 155, NMAX standard, Aerox standard. Same ng takbo yan. Kasi nga, same ng makina, same ng CVT. Pero since yung TechMax, tsaka yung Aerox SP, kaya naka YECVT na, wala nang flyball yun, electronic na yung CVT. Feeling ko yung touring mode nun, mas malakas pa rin dito. Doon kasi kahit naka touring mode ka, mamaw na kagad yung takbo eh. Lalo na pag nilagay mo sa sport mode. Pero again guys, for a 155cc scooter na below 100,000 pesos, for me, sulit to sulit. Yung value for money. Pinakita ko nga nung umpisa ng video yung mga presyo na mga top 150cc to 160cc scooters ngayon. And itong Lexi 155 talaga ang pinaka-affordable. And guys, Yamaha na to ha. Pagdating naman sa braking, kasi nga drum brake yung likod nito, syempre mas malakas pa rin yung yung harap likod hydraulic disc. Pero kung yung pang daily city riding mo naman, I think sufficient na yung brake nito. Yan, testing natin. Ramdam mo naman yung kagat. Huwag ka lang siguro magkakamote dito kasi nga malakas din yung makina nito para hindi ka mabitin sa preno. And guys, initial test ride pa lang pala natin to ha. Hindi pa to yung official review. Gagawa pa tayo ng ibang video para dun. So sa ngayon, pinapakiramdaman lang talaga muna natin. Pati yung suspension. Siguro sa presyo nito, you can't expect na sobrang solid rin yung suspension.
For me, decent lang. May nararamdaman akong tagtag. Pero syempre, hindi mo naman pwedeng ikumpara sa suspension ng ADV 160. Even nung NMAX TechMax yung gamit ko, mas less tagtag yung ramdam ko dun. Eh syempre, kung bibili ka naman ng Lexi 155, yan, napakamura na nga nito, napaka-affordable. Yung matitipid mo siguro, ipang-upgrade mo na lang ng suspension. And yung gulong pala nito, mas manipis din compared sa ADV, sa NMAX, sa Aerox. Pero hindi ko naman siya masyadong ramdam na manipis yung gulong. Kumbaga you feel very stable pa rin. And testing pala natin guys yung brake lock. Ito, tigil tayo dito. So medyo paahon to. Pag binitawan ko yung kamay ko sa brake lever, ayan o, atras yan. So gamitin natin tong brake lock. Ayan. So kahit wala tayong kamay sa brake lever, hindi tayo maatras. So kung nasa stoplight ka or kailangan mong tumigil, tapos kailangan mong kunyari mag-phone siguro, pwede mong gamitin tong brake lock. Very convenient. And to disengage naman, pepreno lang kayo. Ayan o, okay na yan. Pero yung brake lever natin sa ADV 160, may brake lock din yun. Pero since hydraulic nga yung rear brake natin doon sa ADV, hindi mo pwedeng gamitin ng matagalan yun. So hindi ka pwedeng mag-brake lock pag nakapark o kaya pag overnight. Talagang pang sandalian lang. Mga tipong pang stoplight lang or kung titigil ka sandali. Testing natin yung VVA. Maganda talaga yung arangkada ng ng Yamaha. Kung di ko nagkakamali, yung VVA na yun, para siyang kung familiar kayo sa VTEC ng mga Honda na auto nung 90s, yung Honda Civic na pinopormahan. Pag nasa ka na noon, pag umaarangkada ka sa certain RPM, mag-iiba yung tunog kasi kakagat na yung VTEC. So I think sa VVA parang ganun din. And so far, comfortable naman yung riding position ko. Kahit na may gulay board to, medyo na-extend ko pa ng konti yung paa ko. Ayan o. Di ba? And nabanggit ko rin nga kanina, pagdating sa looks, talagang solid rin tong Lexi 155. Lalo na yung front face. Kasi kakagamit ko lang nung NMAX TechMax bago nito. And para sa akin, parang mas malapad pa yung itsura nito kaysa dun sa TechMax. Sa tingin ko lang umattend rin pala ako dun sa official launch nito ng Yamaha Lexi 155 sa MOA. So nakita ko nung in-unveil to, pero syempre ngayon lang natin nasubukan, okay pala talaga yung performance. Pero ang lagi kong nababasa na hindi masyadong gusto ng mga tao dito is yung fuel capacity. Kasi nga 4.2 liters lang. So kung maglo-long ride ka gamit to, kailangan planuhin mo yung yung ruta mo. Make sure na from time to time may madadaanan kang gasolinahan. Okay din naman yung panel, maganda yung visibility, pero syempre iba pa rin pag TFT. Pero sa presyo nito na na wala pang 100,000 pesos, mahirap nang mag-expect ng TFT panel. Kung baga understandable na yung current specs. Syempre hindi mo naman pwedeng sagarin pa rin sa features, sa specs, tapos mag-expect ka ng ganung presyo, di ba? Alright, dito na tayo sa usual spot natin, lubak test. Daan natin dito. Alright. So ramdam natin yung tagtag, pero kinakaya naman. Pero syempre kung idadaan mo yun sa mahabang lubak, ng tipong balita ko, pag yung tipong papunta kang Bicol, talagang may mga long stretch daw doon na hindi maganda yung kalsada. Malamang sa malamang mararamdaman mo yun sa likod mo. Pero yung mga ganong lubak naman na hindi kahabaan, okay lang, kayang-kaya naman. So quick test ride lang muna tayo. Pinakaramdaman lang muna natin tong si Lexi 155. Para pag nireview na natin, marami na tayong masasabi based on sa mga na-experience natin. Alright, so maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. And guys, quick plugging pala muna. Dun sa mga hindi pa nakasubscribe sa channel natin, pa-click ng subscribe button below and like and share the video. So maraming salamat sa mga sumama sa pasyal natin today. Kita kayo sa next video. Again, gagawin natin ng review to. Ingat kayo lahat palagi. Always ride safe. Peace out.